So, ang lulutuin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng hotcake or pancake na pangnegosyo. At bukod po doon, pwede po natin itong gawin sa bahay. Kasi alam naman po natin, yung mga chikiting po natin, mahihilig po talaga sa pancake. So, makakatipid po tayo dito. Okay, so napakasimple lamang po ng ating ingredients, pero masushare ko po sa inyo na ito po ay inyong magugustuhan. At syempre, kung ito po ay pang negosyo, hindi po mawawala yung costing po natin. Para may idea po tayo, magkano po ang puhunan kada isang piraso, magkano po ang bentahan, magkano po ang posibleng tubuin. Kaya sa mga mahal po nating OFW, sa mga taga-subaybay po natin, samahan niyo po ako sa paggagawa ng ating pancake pang negosyo. Okay, kalahating kilo ng harina or 4 cups. Tapos kahit anong pong flour ay pwede po natin gamitin dito. Okay, 2 tablespoon ng white sugar. Yan, 2 tablespoon ng baking powder. 2 tablespoon ng oil. At 4 cups ng tubig. So, sasabayan na lamang po natin ito ng halo. Okay, so yung paghahalo po natin, dahan-dahan po lamang hanggang sa mag-mix yung ingredients na inilagay po natin. Okay, so maglalagay naman po tayo ng yellow food coloring. Depende na po sa atin kung gaano kakulay yung gusto po natin. So, ayan, kapag napagsama-sama na po lahat natin yung ingredients, ngayon, ise-set aside lamang po natin ito. I-rest po natin at least 5 to 10 minutes bago po natin lutuin. So, after natin i-rest, ito na po yung mixture po natin. So, ipakita ko lamang sa inyo yung consistency. Hindi siya ganong kalapot mga katipid tips ha. Medyo malabnaw po yan. So, ngayon tayo po ay magluluto na. At sa magtatanong Ate Tipid tips, halimbawa kung hindi po maubos, ano po yung gagawin? So, pwede po natin itong ilagay sa ref. Tapos, kinabukasan, pwede po natin ulit lutuin. So, ngayon, painitin na po natin yung ating lutuan. Pag mainit na, gagamit po ako ng tissue. Isawsaw lang natin sa oil at ito po yung ipapahid po natin dito sa paglulutuan po natin. Kasi ganito po talaga yung ginagawa ko. Pinapahidan ko lamang po siya ng oil. Tapos yung sukat ng pancake po natin ay 3 tablespoon. Ito po ay tulad ng laki dun po sa itinitinda sa labas. Tapos, kada kuha po natin ng mixture, kailangan ay haluin po natin. Lulutuin lamang po natin sa mahinang apoy para maganda po ang kalabasan. So, pwede nyo takpan, pwede rin naman po ang hindi na. Pero para sa akin, mabilis maluto kapag merong takip. So, depende na po sa atin. Pag tuyo na po yung ibabaw, saka lamang po natin babaligtarin para maganda po ang kalabasan ng pancake po natin. Para sure na hindi po masisira. So, kapag hindi na po nakadikit, ibig sabihin ay luto na yung pancake po natin. Okay. Wow! Ang dami! So, tayo po ay naka 31 pieces. Okay, so mabilis lang naman siyang gawin. Medyo matagal nga lang lutuin kasi kailangan po natin itong lutuin sa mahinang apoy. Okay? Dahil ito po ay okay na kung pambenta natin. So, pwedeng-pwede na po natin itong ibenta. Yung pinakang balot natin, po tayong gumamit ng dahon ng saging para pangbalot dito sa pancake po natin. So, depende na po sa atin. Basta mahalaga po doon yung recipe po natin. Kasi alam ko, kayang-kaya nyo na po yon. Okay? Ngayon, tikman na po natin ito para malaman na po natin yung pinakang texture, kung malambot po ba or kung katulad po ba ng pancake na nabibili po natin sa labas, kina Manong. Okay?
Kasi, alam niyo ba na favorite ko din yon yung pancake sa labas. Lagi akong bumibili nun. Minsan ipinapasalubong ko pa nga sa mga anak ko kasi favorite din talaga nila yung ganito. Kailangan lang naman natin dyan ng margarine at saka white sugar. Okay, so ayan, gumamit tayo ng dahon ng saging. Dito tayo kumain para mas maganda. Tapos, pahidan natin ng margarine. Yung mga anak ko, parang walang kasawaan dito. Talagang favorite na favorite nila to. Tapos, alam nyo ba, sa rep po namin, hindi nawawala ng mixture ng pancake. Kasi, kapag sinabi nila na type nila ng pancake, so magpiprito na lamang. Okay, so kahit 1/2 teaspoon, okay na po yung pinakang asukal po natin. Mas gusto ko kapag kinakain ko yung pancake, niro-rolyo ko muna bago ko kagatin. Ayan. Okay. So, ang lambot, ayan. Kapag nirolyo nyo, hindi yan mababalik. Okay? Sarap. Okay, so maihahalin tulad ko talaga siya sa pancake na nabibili po natin sa labas. Kasi kuhang-kuha yung texture, yung lambot, tapos yung pinakang lasa, ganun na ganun din. Kaya yung recipe po natin, sundan lamang po natin yung pagluluto at maa-achieve nyo din po yung pancake na nabibili po natin sa labas. Konting idea bago po tayo mag-costing, ating ibenta ng nakaganito. At pwede rin naman po yung tulad po nito na nakarolyo. So, depende po sa atin. So, tayo po ay mag-costing na para malaman po natin sa 5 pisong bentahan, magkano po ang posible po nating tubuin. Kapisahan po natin sa harina, kalahating kilo po yun, 20 pesos ay po yung pinakamura. Baking powder, 3 pesos. Pag samasamahin na po natin kasi tigka-kaunti lamang naman po yung inilagay po natin, yung food color at saka asukal. So, sabihin na lamang po natin na 5 pesos. Yan. Sa oil na inilagay po natin, 6 pesos. Bali po sa mga ingredients po natin, kung talagang kakaririn po natin, meron pa po tayong matitipid. Okay? Ang total po lahat ng ingredients ay 34 pesos. Pero, magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So, unahin po natin sa packaging. Sabihin na lamang po natin ng 10 pesos pero labis pa po yun kasi kalahating kilo lamang po ito. At i-plus na din po natin yung margarine na ipapahid po natin at asukal na ilalagay po natin. Sabihin na lamang po natin na 15 pesos pero sa tingin ko labis pa rin po yun. At mag-plus na din po tayo ng gas po natin, yung oil, kaunti lamang naman po yung ginamit po natin, tapos isama na din po natin yung flavor. Sabihin na lamang po natin na 15 pesos kasi kalahating kilo lang naman po yung pinag-uusapan po natin. Kaya ang total po lahat ay 74 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 31 pieces na nagawa po natin. Kaya ang kalalabasan po nun ay 2.38 po ang puhunan kada isang pancake. So, ang bentahan po nito ay 5 pesos. I-minus po natin yung puhunan. Kasan po nun ay 2.62 po ang posible po nating tubuin kada isang pancake. So, mas mahigit pa yung posible nating tubuin kaysa dun sa puhunan po natin. So, maganda siyang pagkuhanan ng extra income, lalo na po kung talagang kakaririn po natin. Tapos, madali lang naman siyang gawin, basta sasamahan lamang po natin ng sipag, tiyaga, at diskarte. So, imagine, di ba mga katipid tips, kung tayo po ay nakaka-1 kilo na, 2 kilo, 3 kilo, di ba? Ang laki po ng posible po nating tubuin. So, sana bago po nagtapos ang video na ito ay meron po ulit akong naidagdag na idea, negosyo idea po sa inyo. Okay? So, wag niyo na din pong kalimutan i-like at i-share yung video po natin kasi sa ganun pong paraan makakatulong din po tayo. Kasi madami din pong naghahanap ng extra income na tulad po natin. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa mga next video po natin. Bye! Okay, so kalahating kilo. Ang mababasag pa. So, sa init po ng panahon ngayon mga katipid tips, huwag niyo pong kalimutan na kumpletuhin po yung 8 glasses a day at pwedeng masigit pa.